Yun yung punto nung huling tula. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ready na ba kayong ma-in love, kiligin, at masaktan ulit dahil ngayong September 10, ipapalabas na ng Viva Films ang romance drama na lahat ay inaabangan. Isang Daang Awit para kay Stella. Isang Daang Awit para kay Stella. Ang much-awaited sequel ng box office hit na Isang Daang Tula para kay Stella, starring JC Santos. Ako si Fidel, the composer, musikero. Bella Padilla. Ayoko na magmahal ulit kasi ayoko na masaktan. And Kyle Echari. Alam mo kung ano ang fair, ha? Dapat di ka na pumayag na ligawan kita eh. At syempre, written and directed ng multi-awarded director na si Jason Paul Laksamana. Abangan sila on September 8, 2025, 6 p.m. sa advanced screening ng Isang Daang Awit para kay Stella sa SM Megamall Cinema 2. Mind, my heart, my body, and my soul. Salamat ha sa pagiging bahagi ng growth ko. Pakiramdam ko, wala na akong ibang kailangan sa buhay. Isang Daang Awit para kay Stella opens September 10 in cinemas nationwide. Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero we are number 106.7 Energy FM Pangga. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo! At kayo nakikinig pa rin sa programang 20% ang chikahan, 80% ng dugsyuhan. Ito ang Baklita sa Wow 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 Wow! Ay Panggama, iba ko lang, bago tayo mag-umpisa ng chikahan, batiin ko lang po ang lahat ng mga... Sino? Siyempre hindi natin babatiin yung mga batugan. Ay, bakit hindi ka nag-work? Huwag naman masyadong pabigot sa family, lalo na pag yung nanay mo matanda na, B. Diba? O, pag tinatamaan ka Pangga, okay lang yan. Damdamin mo yung sinasabi ko, pero umusad ka. Kasi pag tumingin ka sa paligid mo, makakakita ka ng mga senior nagtatrabaho pa rin. Binubuhay nila yung kanilang mga anak. Diba? Bad yun. Kapag alam mong may kakayahan ka na upang nang sa ganun ay humiwalay sa pamilya at magtrabaho para sa iyong sarili, at syempre para makatulong na din sa kanila, gawin mo kasi sila naman din ang nagbigay sa'yo ng buhay. Diba? Tama ba ako? Wala ka din naman choice eh, kundi tama, gaganong ka kasi radyo namin to eh. Stasyon namin to eh. Diba? Listener kita, ako ang DJ mo for today's video. O sa mga hindi pa nakakilala sa akin ha, ako po si Tita Cora ng Baklitas. Hindi lang ng podcast, kundi ng programang Baklitas ng 106.7 Energy FM. Ay, batiin ko lang ang lahat ng mga nakinig, ayan, at nanood kahapon, ayan, sa second episode ng aming Season 3 ng Baklita sa Podcast. Ayan, of course, brought to you by Bingo Plus, Bingo sa Saya, plus sa Panalo. Diba? Nai-enjoy nyo ba mga pinag-uusapan natin dyan? O, sa mga susunod na araw, may mga pag-uusapan pa tayo. Medyo controversial. Hindi lang medyo controversial, diba? Kasi kung medyo, baka mamay lumipat kayo dun sa break time. Di makinig din kayo sa break time, ano? Friendly natin yung mga yan. Baka mamay magalit si Kara. Alam niyo naman si Kara, mapanakit yan kapag wala ng camera at saka mikropono. Di na ganun kaganda sa sa personal eh. Tapos mapanakit pa. Nasa programa ko ako. Diba? Wala kang magagawa. Di ba, bait niya si Gandang Kara, kaya pakinggan natin yung break time. Alam niyo, magaganda mga topics nila dyan. Relatable. Oo, lalo na yung pagluluto nila ng sinigang sa miso. Nagluto ba sila noon? Hindi sila nagluto. Ayan, sabi ni Adele pa,
Adelfa Bustamante. Hi, Tita Cora. Happy Thursday. Taray. Gusto ko na mga ganyan yung bumabati mga mami ng Happy Thursday. Diba? Kahit na pagod na sila sa paglalaba, happy pa rin sila. Diba? Nako, mami, ikaw pangga na mami natin na nanonood ngayon, ilang araw na lang. Itatanghod mo na naman yung kamay mo sa iyong asawa o kay iyong anak. Asan na yung sahod? Ganon! Oo, kasi dadaan lang naman yan sa palad ng nanay. Diba? Magbabayad yan ng bills. Lalo na ang taas na naman ng kuryente, ng bayad sa tubig. Diba? Grabe! Parang hindi na tayo nakaipon. Sabi ni Mart, ako, di mo ako mabati, Tita Cora. Masyado matampuhin. Kala mo naman ang kinis. Diba? Magpagaling muna kasi ng galis. Charis, eme. Ay, good morning mga pangga sa buong Metro and Mega Manila, sa lahat ng ating mga papa driver na nakikinig ngayon sa kanilang mga sasakyan. O, wag kung sino-sino ang sinasakay mo ha. Tandaan mo ang paalam mo sa nanay mo at saka sa asawa mo magmamasada ka lang. Hindi kung sino-sino yung sinasakyan mo sinasakay mo. Ha? Ang mata sa kalsada hindi sa hita ng dalaga ha. Mali! Dito sa SG Tita Cora, senior na nag-work pa din, sabi ni Priscilla. Alam mo, actually sa Maynila, may mga nakikita ako na senior na pero nagsa-service crew pa din. And hanga ako sa mga establishment na talagang tinatanggap pa rin yung ating mga senior upang nang sa ganun ay makapaghanap buhay. Kasi alam mo, bilib na bilib talaga ako sa mga parents din na kahit na, alam mo yun, sobrang tanda na nila, may ipon sila para sa kanilang sarili. Kasi nga naman, oo nga naman, hindi naman investment ang pagkakaroon ng anak. Diba? Pero ganun pa man, nasa kultura natin mga Pilipino na syempre tumulong kayo sa mga magulang nyo. Alam niya ng nanay ko, ma, alam mo yan, ha? Huwag mo akong inaano-ano! Hindi ako ba ang nagtatrabaho lang tapos hindi kita binibigyan, ma, ha? Sumusobra ka na, Gracia! Tsareng, eme. Inanay ko, ewan ko ba, nagagalit sa akin pag niyayaya ko mag-gay bar? Parang ayaw niya. Sabi ko, halika mag-gay bar tayo. Meron akong voucher sa Adonis. Ayaw niya. Ay, nakakaloka. Pero eto na ang chika ko for today's video. Handa ka na ba, pangga? Ay, nako. Ichichika natin si Yen Santos. Hindi. Tapos na yun. Kanina yun. Hindi, ang chika natin for today's video ay yung tungkol kay AJ Rabal at saka dito kay Aljo Rabrenica. AJ Rabal at Aljo Rabrenica may dalawang anak na daw. Oh. At ang balibalita parang may alam yata itong si Kylie Padilla, 'di ba? Sa pagkakaroon ng anak nitong si Aljo Rabrenica at saka nitong si AJ Rabal. Hindi yung ano pa pangalan ng tatay ni ni AJ Rabal, si Father Rabal? Ano? Si Jeric Rabal. Oo. Di ba nag-action star yan? Pero ang sexy din na gwapo, no? In fairness. Kasi nga, ganito nangyari dyan, pangga. Makinig ka ha. Mamang ngayon ay nagpapala dyan ngayon. At malakas ang kuryente. Malakas ang radyo nyo. O makinig ka. O ikaw din, Julius ng Meralco. Alam ko nakikinig ka sa atin ngayon. At sa lahat ng MMCC members sa buong kapuluan. Ayan. Etong chika, kasi na-interview na corner ng press. Ang luma ng press. Na corner ng ating mga kapatid sa pamamahayag itong si Jeric Rabal. O syempre, chikahan syempre. Ang ating mga kapatid sa pamamahayag, syempre alam mong tutumbukin yung anak. 'Di ba? Yung anak, kukumustahin ka ng konti, tapos papunta doon kay AJ Rabal. Ang lolo mo, napachika, walang kaabog-abog, walang patumanggan niyang nasabi na dalawa na ang anak ni Aljo Rabrenica at saka nitong si AJ Rabal. Ang tanong, inamin ba ng dalawa ito? Hindi. Pero, ang nakakaloka dito, inamin ng lolo mo na dalawa na ang anak ng dalawa. Parang gulo ng statement ko, ng dalawa. Oo, tama naman. Dalawa ng anak nitong si AJ Rabal at saka si Aljo Rabrenica. Ngayon naman, sa vlog naman ni Nanay Christy, may doubt si Nanay Christy. Kasama pa rin si Christopher Min.
The queen of controversy. Wak. Charing eme lang. Sabi ni Nanay Christy, imposible daw na walang alam itong si Kylie Padilla. 'Di ba? Kasi oo nga naman, kung may dalawang anak na yung asawa mo sa ibang babae, malamang meron ka din alam at alam mo kung bakit meron na siyang anak or kung may anak na siya. Kasi ipagtatapat niya yan sa'yo eh. Not unless nagkasuhan sila, 'di ba? Or magkaso ngayon si Kylie na, talaga ba? 'Di ba? Ang OA ko doon. Hindi naman parang pag maganda ka, hindi ka naman maggaganon, no? Paano kaya magalit ang maganda? Yung niloko mo ako, chu. Oh, eto yung drama natin. Inihahandog ng Energy FM. Kunyari, ako din si Aljur. Ako din si Kylie. Nakakaloka. Parang Kara na din ako. Ay, tama ba ang nabasa ko? At sinabi ng tatay mo sa pahayagan. Lalim ng pahayagan. Sabi ng tatay mo, may anak ka na daw dalawa kay AJ. Ani, hindi totoo yan. Hindi totoo may anak akong dalawa. Maniwala ka sa akin. Pero bakit sinabi yun ng tatay mo kung hindi yun totoo? Bakit kaboses ko na si Gaya Poli? Pero sure ako na medyo din na hindi. Na alam niya ni Kylie Padilla. Alam mo, may issue nga dati. Eto, ikikwento ko lang to pangga ha. Pwede naman itong pabulaanan ni Kylie kung dito totoo. May chika-chika na itong si Kylie Padilla ay meron na nga daw karelasyon na tattoo artist. Yun ang chika dati. At isa sa mga DJ natin dito sa Energy FM na hindi ko itatago sa pangalan, hindi na nakakita doon sa jowa na may mga usap-usapan nga daw doon sa store kung saan nagtatato or sa shop kung saan nagtatato yung jowa, jowa nga daw talaga ni Kylie Padilla. So ibig sabihin, co-parenting na lang sila. Masaya sila sa isa't isa. Masaya sila sa tinatahak ng isa't isa. Alam mo, yan yung maganda eh. Kung ganyan ang laging nangyayari sa mga sa mga malungkot na hiwalayan, walang toxicity, di wala sana nagrereklamo sa tulpo. Charing eme lang. Sir Rafi, peace tayo. Ayun nga. Uy, baka magalit si Sir Rafi. Hindi sana wala nagrereklamo sa di ba, kung saan-saan. Hindi sana walang kasuhan, di ba? Kamakailan lang nakita natin na itong si Kylie Padilla at Aljur Abrenica may masayang photo kasama ang kanilang mga anak. Yun ang pinaka-importante. Sa hiwalayan talaga kasi, ang nasasaktan yung mga anak. Pero sa pagitan ng mag-asawa or magkarelasyon o dating magkarelasyon na si Aljur Abrenica at Kylie Padilla, ipinapakita nila na maiging ang mag-co-parenting kesa naman magbatuhan sila ng dumi sa muka. Diba? Kasi kung ako din ang batuhin ng dumi sa muka, bakla! May nanananghalian, bunganga mo! Diba? Hindi maganda yung ganon, diba? Lito Santa Rufina. Hindi maganda yun na pag naghiwalay kayo, magbabatuhan kayo ng kung ano-ano. Ang bitter nyo naman. Diba? Ba't di ka mag-ampalaya juice? Nang bumaba yung blood sugar mo. Diba? Vilma Rebrado, ano sabi ni yun ang the best co-parenting. Best example, si Papa Jackson. Diba? Yung mother ni Chloe. Co-parenting sila. Diba? Maayos sila. Walang bangayan. Diba? Mga ganun. Pero nanay ko kasi dati, naalala ko, nung sumalangit tawa ang aking ama, kung naririnig niya ito. Hindi sila masyadong ganun eh. Talagang palaban kasi yung nanay ko eh. Nanay ko kapag nababanggit yung pangalan ng tatay ko, parang siya galit na langgam. Kasi nga nasa probinsya kami, tas mag-isa siya, itinaguyod niya kami. Tas nakita niya na yung mga anak niya maaga na mga nag-work. Do kasi yung tatay ko that time may sakit na din, kaya hindi rin kami kayang suportahan ng tuloy-tuloy. Pero ganun pa man, syempre naiintindihan pa rin naman natin ang rason ng bawat ama. Pero kasi sa batas, may karampatang parusa sa mga tatay na hindi nagsusustento sa kanilang mga anak, 'di ba? Oh, yung tatay nung yung karelasyon nung kanina. Diba hindi ka nga daw nagsusustento? O may batas dyan. Bahala ka dyan. Ay nako. But anyway, sabi nito ni KB Blob,
ano yan? Batuhan na lang ng pera. Eh kung may pera, why not, diba? Eh kung walang pera, for sure naman, kaya naman nag-aaway talaga ang mga magulang, lalo na kapag hindi pinababayaan ang mga anak, or hindi nag-aaway ang mga magulang kapag hindi pinababayaan ang anak. Kadalasan kasi ang pinag-aawayan, usually yung bitterness nawawala din yun, di ba? Siguro mga magbibilang lang yan ng mga 6 months. Kapag nakakuha na ng ibang jowa si nanay, hindi na yan tatalak. Pero kapag nakakuha na ng jowa yan, at the same time, struggling pa rin siya, lalo sa financial, iniwanan ka ng 12 na anak, talagang magngangat-ngat yan. Popost ka pa niyan sa sa Facebook, di ba? Mga walang, ay nako, Vilma Rebrado naman. Talagang sa'yo ko pa talaga narinig yung ganyan. Yung organ ng lalaki. Ay nako. Pag may edad na maging mabait nga, ha? Di ba? Hindi nagko-comment ng kung mga ganyan-ganyan. Nakakainit kayo ng high blood. Ay, nako. Paano po yung galit na langgam? Sabi ni Felipe. Minsan parang siyang galit na langgam. Yung gano'n, yung parang alien na galit. Ganun yung nanay ko pag nagagalit eh. Tsaka parang siyang kung fu hustle pag galit yung nanay ko. Kung anong mahawakan niya, talagang tatama sa'yo. Gusto ko nga siyang pangalan ng Matilda eh. Alam niyo yung movie na Matilda, yung napapalipad niya lahat ng bagay, may telekinesis siya. Ganon, alam niyo yan. Paano niyo malalaman? Eh, nood kayo ng nood ng mga pangbastos. O yung mga bata ha, wag yung panoorin ng ganyan. Masama kayong tao pag pinapanood niyo yung mga bata ng ganyan. Ay, but anyway, happy ako for AJ and Aljur kung totoo man ha. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin naman silang kinukumpirma. Madaldal lang talaga si Jeric Rabal. Kung totoo man na may anak na itong si Aljur Abrenica at itong si at saka si AJ Rabal, edi very good. Ang tanong, si AJ kaya ay babalik pa sa showbiz? With letter V. Showbiz. Babalik pa kaya siya? Muli pa kaya nating masisilayan ang magandang mukha ni AJ Rabal sa spotlight ng Viva Max? Ay, aminin nyo, doon naman natin talaga siya napapanood dati sa Viva Max. Napaka-sexy din kasi nitong si AJ Rabal, be. Sabi ko nga kay Kapitana Sisa, kung ganyan ang katawan ko, hindi ako magdadamit pagpasok ko sa Energy. Bahala kayong lagyan ng ng sticker yung katawan ko. Takpan niya nung kung ano-ano, pero hindi ako magdadamit. Ang ganda ng katawan, di ba? Grabe. So, hindi rin ako magtatakong ba't na in love si Aljur kay kay AJ Rabal. Pero kung totoo man to, ang importante ay nagiging mabuting ama itong si Aljur Abrenica. Yun ang hindi natin sure. Kylie, total, nandito na din lang naman ako. Ako po si Tita Cora, kung napapanood mo ako. Pwede ka ba mag-message sa akin? Tanong ko lang, nagsusuporta ba o nagbibigay ng suporta itong si Aljur? Ganon! Hindi yung, hi Miss Kylie, ako po si Tita Cora ng Energy FM. Gusto ko lang po malaman kung... Wag nang ganon, manawagan na lang. Kylie, nagbibigay ba si Aljur ng suporta? Comment below nga, Kylie. Diba? Tsaka si Aljur, napakagwapo din naman kasi niyan, diba? Ay nako, anyway Pangga, napakabilis ng oras. 11:56 na ng umaga. Tapos na naman ang isang oras natin ng chismisan. Ay, binabati ko lang si MC at saka si Lassie ha, ng Vice Comedy Club. Kilala nyo ba yun? Si MC at saka si Lassie, parang hindi naman din sila masyadong sikat. No? Parang hindi naman din masyadong sikat yung Bex Batalyon. Parang wala naman silang subscriber. Parang wala naman silang million subscriber. Parang wala lang. Pero nagiging national issue nung nagtampo si MC mo. Ay, nako. Anyway, binabati ko kayong dalawa. Ayan, Maring Sisa, binabati kita. At mamaya mga Pangga ha, ang ating chairwoman. Ayan. Ang ating chair sa MTRCB. Si Chair Jorela Lala Soto Antonio ay bisita natin mamaya sa Believable Story, ayan, ng Jimshi. At syempre tayo magpapaalam na. Maraming salamat Pangga sa inyong pag-antabay at pagsama sa akin sa loob ng halos isang oras.
Nawa ay naibahagi ko sa iyo ang kagandahang taglay ng iyong tiyahing tank build ng 106.7 Energy FM. Diba? May mga DJ na nagkiklaim na living Barbie doll daw sila. Diba, Rena? Ako naman ay ikiklaim ko na ako po ang living tank build na tita nyo sa radyo. Na minsan din ay pop smear royalty. Kasi si Sarah, popstar royalty na eh. Ewan ko din ba dito kay Sarah? Gaya-gaya. Para ka ding si Fiang eh. Ay hindi, yung fans pala ni Fiang ang nagsabi na mas magaling daw si Fiang kaysa kay Sarah. Anyway, move on na tayo. Hindi naman yung sinabi ni Fiang. Fiang, we love you ha, anak. Basta ano lang tayo, medyo galingan pa natin, di ba? Ako po ang inyong Tita Cora at kayo po ay nakikinig sa istasyong same, pero Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Susunod na po ang programang Hot Story. Hot Story. Sabi ni Gandang Kara, kinig lang. Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po ay nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!